Alleluia, Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kaniyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinadanas ng taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay galing sa isang pangyayari kung papaanong ang mga taong sumusunod kay Jesus ay nakita niyang mga lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya sa ganoong pagkakataon, si Jesus ay pumili ng 12. At ang 12 ito ay binigyan niya ng mga sanaysay kung ano ang kanilang gagawin upang sila'y maging handa sa pagharap sa mga tupang naliligaw. Sa ebanghelyo ngayon, ito po ang tinatawag nating the first mission ng kaniyang mga apostol. Napakahigpit ng bilin ni Jesus. Una, huwag magdadala ng kahit ano. Pilak, ginto o tanso sa inyong bulsa. Huwag magdadala ng extra clothes ni pamatok o pamalo
Kumbaga parang ang dadalhin nyo lang, simply, ay ang misyon na magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo, at ibahagi ang mabuting balita. Ito ang sitwasyon ng unang pagtawag ni Jesus at ang kanyang unang pagsusugo sa kanyang mga unang apostol. Makikita natin doon sa kahulihang parte ng Ebanghelyo na sa inyong paglalakbay, hahanapin ninyo ang mga taong mapagmahal sa kapayapaan. Ang bahay o tahanang nagmamahal sa kapayapaan ay nagmamahal sa Diyos. Kaya nga po parang mayroong sumpa doon sa dulong bahagi. Kung hindi kayo tinanggap, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Ito po ay pagpapakita ng hindi kalinisan. Ito ay pagpapakita na ang tahanang iyong pupuntahan na hindi ka tinanggap ay walang kapayapaan kailanman sa paningin at diwa ng Diyos. Sa punto ng kaniyang pananalita, ipinapakita ni Jesus na ang taong kaniyang isinugo ay wala dapat pwedeng ipagyabang o ipagmalaki maliban ang Diyos. Kaya po wala yung mga bagay na magpapabigat sa Kanya at magbibigay sa Kanya ng pag-aalinlangan kung ano ba talaga ang kaniyang daladala. Kaya nga po sa pagpili niya ng 12, hindi niya pinili ang mga taong malalakas. Hindi niya pinili ang mga taong kilala sa lipunan. Hindi niya pinili ang mga taong summa cum laude. Hindi niya pinili ang mga taong maraming kayamanan. Bagkus ang pinili niya ay mga simpleng tao, simpleng mangingisda, at mga simpleng mamamayan ng bayan. Bakit po? Para wala tayong ipagmamalaki maliban sa Diyos. Ang taong daladala ang Diyos ay walang magiging bukang bibig kung hindi ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Ano ang kaibahan ng pananalangin ng mahirap sa mayaman? Ang mahirap ay ang pagsalig sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ang mga mayayaman, hindi ko alam kung paano kayo manalangin. Hindi po masama ang maging mayaman. Gamitin natin ang yaman upang ipakilala ang Diyos sa iba. Pero maraming karanasan ng mayayaman na minsan ang kanilang pagdarasal ay pagbili sa biyaya ng Diyos. Yun bang ang kaligtasan ay nakabase doon sa halaga ng kanilang ibinibigay sa simbahan? Kaya maliwanag ang tagubilin ni Jesus. Tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay kayo ng walang bayad. Ang lahat ng ating ginagawa bilang pagtugon sa pagtawag ni Jesus ay pagbabalik ng kaniyang pagbibiyaya mula sa kaniya patungo sa iba. Kaya po wala talagang magagawa ang mga material na bagay sa mundo. Ito'y nawawala, nauubos, nabubulok, pero ang kapangyarihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang tangi lamang mananatili sa atin. Sapat ang Diyos kung magbigay. Sapat
para lamang sa buhay. Bakit po ako nagkukulang? Hindi tayo nagkukulang. Tayo lang ang humihingi at umaasa ng sobra. Kaya pakiramdam mo, nagkukulang ka. Pero kung tutuusin, sobra at sapat ang ibinibigay ng Diyos sa mga taong naniniwala at sumasandal sa Kaniyang pagtitiwala. Kaya po tayo ay tinatawag din araw-araw. Isinusugo rin ng Diyos araw-araw upang makita sa ating buhay ang pagmamahal at awa ng Diyos. Siguro po, sa ating lahat na naririto, lahat tayo naghapunan. Sino po ang hindi nag-dinner? Except po yung nagda-diet, ha? Lahat tayo nag-dinner. Sakto lang yun. Sakto lang sa pangangailangan ng ating katawan. Do not crave for too much. Dahil ito lang yung saktong ibinibigay ng Diyos. Ito yung kailangan natin, kaya ito ang Kaniyang ibibigay. Kaya po tayong lahat ay magtiwala at palaging tumingin sa walang hanggang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kung ano po yung cellphone na meron kayo, sapat po iyon. Kahit anong model, basta nakakatawag at nakaka-text, sapat na yun. Dahil yun lang naman talaga ang ating kailangan. Yung mga damit na ating suot, sapat na yun. Huwag tayong maghangad ng iba pa. Ang pamilyang meron tayo, sapat na yun. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung ano ang ating kailangan at kung ano ang hindi natin kailangan. Maliwanag sa Ebanghelyo na ang pagtitiwala lamang sa Diyos ang siyang magbibigay kulay sa ating paglalakbay bilang mga misyonero ng pananampalataya ni Kristo. Kaya po kaming pari ay paiba-iba ng assignment. At sa aming paglipat, ang dala lang namin yung damit na gagamitin sa susunod na simbahan. Dahil we believe in the endless providence of God. Sana kayo rin po maniwala at magtiwala sa probidensya ng Diyos sa araw-araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.